Parang nakita na ng Magnolia nila maglalaro kontra dito sa magagaling na teams ng PBA katulad nitong TNT. Nakita natin first quarter pa lang tinambakan na nila yung tropa. At parang ito na solusyon ng Magnolia kapag nakaharap nila itong TNT ulit sa playoffs. Abay nakita natin na hinayaan lang nila si Bolbon na umiscore at yung mga locals ay na-shutdown nila. So nung bandang huli 53 points si Bolbol pero natalo din at ang laki ng lamang ng Magnolia, hindi nila pinayagan itong TNT na makahabol. So ngayon, itong Magnolia Hotshots, gaganda yung pwesto nila dito sa playoffs natin at malaki yung tsansa na umangat pa sila sa baka number 6. Pwede rin siguro number 7. Sabi nga ng iba, baka may chance pa yan na umabot to sa top 4. Siguro medyo malabo na yung top 4 pero walang imposible sa quotient system ng PBA. Kaya nga ngayon, itong Magnolia, tamang-tama yung momentum nila, no? Noong umpisa medyo nag-struggle pero ngayon maganda na yung pinapakita nila at yan ang dahilan kung bakit lumalaki yung oportunidad na itong Magnolia talaga ay gumanda yung kanilang performance pagdating nitong quarterfinals at yan talaga iniintay ng marami. Parang ito na yung gusto ni Eday Tenorio na makita doon sa team niya at nagagawa na nila talaga. Maraming nagsasabi na yung mga panalo daw ng Magnolia ay laban lang doon sa mahihinang teams katulad ng Macau, Terra Firma at Blackwater. Pero ngayon, tinalo nila itong TNT tropang 5G. So maganda talaga to para dito sa confidence ng Magnolia Hotshots. At yan na siguro yung makikita natin na advantage nila talaga. Kung sa bagay, itong Magnolia hindi naman nakakagulat na ganyan yung magiging laro nila. At marami talaga nagsasabi na itong Hotshots kinakailangan lang ng time para makapag-gel to sa kanilang import at masanay do sa sistema ng coach. At parang nangyayari na nga. So kung umabot ang Magnolia dito sa top 4, ang ganda niyan para dito sa kanilang chances na manalo pa. Ito namang TNT tropang 5G, ano kaya mangyayari dito? Parang nagkakagulo sila ngayon dahil yung mga local players nila hindi na nabibigyan ng oportunidad umiscore. Puro kay Bolbol na pupunta yung bola. Ang sabi nga nila, magaling talaga itong si Bolbol pero parang hindi fit dito sa TNT tropa. Yung nagiging laro kasi ng TNT ngayon, parang yung gilas noon, nung si Jordan Clarkson ng import. Basta binibigyan na lamang ng mga local players yung bola dito kay Clarkson at lahat puro one-on-one plays. Parang ganyan na rin ang nangyayari sa TNT. Ikumpara ninyo ang laro ng TNT kapag si Ronde Hollis Jefferson yung import nila. Pag si Jefferson yung import, ang daming players na nakaka-score. Kasi si Jefferson, hindi lang pag-i-score na ginagawa. Nag-a-assist din, nagre-rebound. At alam natin, pati depensa. At yan ang dahilan kung bakit itong TNT ngayon ay nahihirapan. Hindi sila sanay dito sa isang ball dominant na import katulad nitong si Paul Manutbol at nahihirapan sila na mag-adjust at naapektuhan siyempre yung confidence ng mga local players. At ngayon, yan ang nagiging problema dito sa TNT tropa. So tignan natin kung anong gagawing pagbabago ngayon itong TNT. Just in case nga kakailanganin talaga nila na magkaroon ng adjustment. Dahil syempre, yung susunod din ang laban kontra sa Barangay Ginebra. Habang matindi yan. So kinakailangan talaga na itong TNT naman ay gumawa ng paraan para sila ay makapag-adjust at bigyan naman ng oportunidad yung mga local players na maka-score. Dahil syempre hindi naman kakayanin ni Ball na siya lang ang gagawa para dito sa tropang 5G. So sa bandang huli na kay Coach Chot Reyes na yan kung paano sila mag-a-adjust dito sa magiging laro nitong TNT tropa. Dahil syempre habang dumarating papalapit to sa playoffs, medyo magiging mas mabigat na itong labanan ngayon dito sa PBA Commissioner's Cup.